Ngayon, ikukuwento ko sa inyo ang isa sa mga pinakapinag-uusapang misteryo sa internet. At sa tingin ko, isa sa mga dahilan kung bakit napaka-misteryoso at nakakaintriga ang kwentong ito ay dahil mayroong isang nakakabalisang audio recording na lalong nagpagulo sa buong misteryo at talagang pipilitin kang pumiling panik kung ano sa tingin mo ang totoong nangyari. Kaya naman, ikukuwento ko ito sa inyo at sa bandang huli, ipaparinig ko ang recording para kayo na mismo ang magpasya. Pero bago tayo magsimula, kung mahilig ka sa mga kwentong kakaiba, madilim at misteryoso, nasa tamang lugar ka dahil iyan lang ang ginagawa namin dito. At naga-upload kami 2, 3, o kahit 4 na beses kada linggo. Kaya kung interesado ka, pakipindot na lang ang like button. Mag-subscribe na rin sa aming channel at ayon ang lahat ng notifications para wala kang mamiss sa aming mga weekly uploads. Sige, simulan na natin ang kuwento. 12:30 madaling araw, noong ika-9 Agosto 2013, si Marco Reyes ay mahimbing na natutulog sa kanyang silid kasama ang kanyang asawa sa kanilang bahay sa Antipolo, Rizal, nang biglang tumunok ang kanyang cellphone at nagising siya. Tiningnan ni Marco ang caller ID at nakitang ang kapatid niyang si Paulo, 26 taong gulang, ang tumatawag. Kaya sinagot niya ito. Pero bago pa man siya makapagsalita, sinabi agad ng kanyang kapatid na kailangan niya ngang tulong. At mula ron, nagsimula siyang makuwento ngang isang napakagulong istorya na parang galing sa isang taong wala sa katinuan. Sinabi niya kay Marco na kasalukuyan siyang nagmamaneho paakyat sa Marilake Highway, isang napakailang at madilim na kalsadang dumadaan sa kabundukan ng Rizal, at may 3 lalaking humahabol sa kanya. Bukod pa ron, sinabi ni Paulo sa kapatid niya na sinusubukan niyang takasan ang malalaki, pero malapit na siyang maubusan ng gasolina sa kanyang pickup. Ang gusto niyang gawin ni Marco ay puntahan siya ngayon din sa gitna ngabi para lihim na abutan na 1 galon ng gasolina para tuluyan nang makatakas si Paulo sa 3 lalaki. Pero habang nakikinig si Marco, hindi talaga siya nabahala, hindi dahil sa posibleng panganib mula sa 3 lalaki. Ang ang reaksyon ni Marco ay pakainis kay Paulo. Dahil matapos marinig ang kuwento ng kapatid niya sa gitnang gabi, sigurado siyang walang 3 lalaki, at sa halip ang kapatid niyang si Paulo ay sabog o high na naman sa shabu at nagahalucinate lang. Si Paulo kasi ay may history ngang paggamit ngang shabu. 6 na buwan na siyang malinis at sinusubukang maging mas mabuting partner sa kanyang nobya, si Liane, at mas mabuting ama sa kanilang 4 na anak. Pero 2 araw lang ang nakalipas, tumawag din si Paulo kay Marco, pero para magtanong kung may alam siyang mapagkukunan ng droga. Hindi naman agad sinabi ni Marco kung saan. Sa halip, sinubukan niyang pigilan si Paulo, huwag mong gawin yan. Malinis ka na, mayos na ang buhay mo. Pero sigurado siyang hindi nakinig si Paulo dahil mula noong tawag na iyon, kahit walang ibinigay na kontak si Marco, siguradong nakahanap pa rin ng droga si Paulo dahil naging erratic na naman ang kanyang makilos. Sa katunayan, alam ni Marco mula sa mga magulang nila na ang dahilan kung bakit nasa Marilake Highway si Paulo ngayon ay dahil nagaway sila ng malaking nobya niya at dapat ay papunta siya sa bahay kanilang mga magulang para magpalamingang ulo. Kaya siya nasa labas ng ganoong oras. Dahil alam ni Marco na malamang ay high si Paulo, alam niyang hindi ito ang tamang oras para kausapin siya ng masinsinan at sabihing umuwi na lang siya dahil walang 3 lalaki at guni-guni niya lang iyon. Hindi siya makikinig. Kaya naman, nag-focus na lang si Marco sa pagpapakalma kay Paulo. Pero habang sinusubukan niya, lalo lang hindi mapakali si Paulo. Paulit-ulit niyang sinasabi ang tungkol sa 3 lalaking papalapit na sa kanya. Sa huli, tinanong na lang ni Marco, "Brad, nag-relapse ka ba? Yan ba ang nangyayari?" Pero gaya ng inaasahan, todo tanggi si Paulo na high siya. Patuloy lang siyang nagmamakaawa kay Marco na tulungan siya bago siya maabutan ng lalaki. "Daling mo na yung gasolina para makatakas ako. Bilis, Brad." Sa puntong ito,
Pakiramdam ni Marco ay wala ng saysay na kausapin pa si Paolo. Gusto na lang sana niyang ibaba ang telepono at kalimutan ang lahat. May sarili siyang buhay at responsibilidad. Hindi niya kailangang maging yayo na nakababata niyang kapatid. Pero sa kabila nito, malapit si Marco sa kanyang kapatid. Mahal na mahal niya ito. At kahit pakiramdam niya ay walang tunay na panganib maliban sa posibleng gawin ni Paolo sa sarili niya, nagpasya si Marco. Pupuntahan kita diyan sa Marilake. Hahanapin kita at iuwi. Sinabi niya kay Paolo na darating na siya at ibinaba ang telepono. Pakalipas nga 45 minuto, nagmamaneho na si Marco paakyat sa Marilake Highway kasama ang kanyang asawa sa passenger seat at ang kanilang 4 taong gulang na anak sa likod. Ayaw kasi ang asawa niya na mag-isa lang si Marco sa gitna ng gabi na haharapin ang kanyang kapatid. Kaya nagpumilit silang sumama. Habang nagmamaneho si Marco, palingalinga siya sa paligid, hinahanap ang pickup ni Paolo. Para may larawan ko sa inyo, ang kalsadang ito ay talagang ilang. Walang masyadong sasakyan at sa makabilang gilid ay puro madilim na kapatagan, mga talahib at malilit na puno. Napakalawak ng lugar. Madaling makita ang anumang nasa unahan mo. Pero kahit gabi, wala siyang makitang ibang sasakyan, walang pickup, wala kahit ano. Pero nagpatuloy lang sa pagmamaneho si Marco. Tinitiknan niya na rin ang mabukirin baka sakaling lumihis ngang daan ang kapatid niya. Pakaraan ng ilang sandali, sa malayo, may natanaw siyang isang pickup. Nakaparada ito sa gilid ng kalsada, patay ang mga ilaw, at halatang naka-off ang makina. Nang makalapit si Marco, nakilala niya ito ang pickup ni Paolo. Huminto si Marco sa kabilang panig ng kalsada. Ipinarada ang sasakyan at sinabi sa kanyang mag-ina na manatili sa loop. Lalapitan niya si Paolo na inaakala niyang naghihintay sa loop ng sasakyan. Iniisip din ni Marco, walang ibang tao dito. Walang 3 lalaki. Malamang nakaupo lang yan diyan. Saboh na saboh. At kakausapin ko lang para umuwi na. Pero nang lumapit si Marco sa sasakyan, walang sinuman sa loop. Wala si Paolo. Napaisip siya, wala itong kwenta. Dahil habang papunta pa lang sila sa Marilake, tawag ng tawag si Paolo, "Brad, bilisan mo, papalapit na sila, dalian mo." At ngayong nandito na siya, wala naman ang kapatid niya. Saan siya nagpunta? Kaya si Marco, tiningnan niya ang ilalim ng pickup, hinanap sa loop, na para bang doon magtatago ang kapatid niya. Habang ginagawa niya ito, tumunok ang telepono niya. Si Paolo. Dahil iritang-irita na, sinagot ito ni Marco. "Paolo, nasaan ka?" Sumagot si Paolo, "Brad, andito lang ako." "Hindi, wala ka rito. Wala akong makita. Andito yung pickup mo pero wala ka." Pero bigla, may natana si Marco na paparating na sasakyan. Nakita niya ang mga headlight at napagtanto niyang patrol car ito ng pulis. Habang nasa telepono pa rin si Paolo at pinapanood ang papalapit na patrol car, sinabi ni Paolo kay Marco, "Takbuhan mo yang pulis. Isipin ninyo." Ibig sabihin, nasa malapit lang si Paolo dahil kitang-kita niya ang pagdating ng pulis. Pinapanood niya ang eksena. Kahit hindi siya mahanap ni Marco, malinaw na nasa paligid lang siya. Pero saan? Tumingin si Marco sa paligid pawang bukirin lang. Isang malawak at tiwangwang na lugar sa gitnang Rizal. Saan siya magtatago? Galit na si Marco. Alam niyang kaya pinapatakbo siya ni Paolo ay dahil may standing warrant of arrest ang kapatid niya dahil sa kaso sa droga. At ngayon, heto si Marco, sa gitnang gabi. Sinusubukang ayusin ang gulong ang kapatid niyang wala sa sarili. Pero bago pa man makapagsalita si Marco para tanungin kung nasaan siya, ibinaba na ni Paolo ang tawag. Sa puntong iyon, dumating na ang pulis. Iprinarada ang sasakyan at lumapit kay Marco na nakatayo sa tabi ng pick-up ang kapatid niya. Nagpakilala ang pulis bilang si SPO1 Cruz ng Tanay PNP at sinabing room responde siya sa isang 911 call mula sa isang truck driver tungkol sa isang sasakyang nasiraan sa daan. Tinanong niya si Marco kung sa kanya ba ang pick-up. Umiling si Marco. Sinabi niyang sa kapatid niya ito.
Gusto man niyang sabihin ang totoo, pinrotektahan pa rin niya ang kapatid niya. Imposibleng sabihin niya, "Naku, sir, kaya po iniwan ng kapatid ko yan ay dahil high po siya sa shabu, nagtatago diyan sa may damuhan, at may warrant of arrest po yan." Sa halip, ang sinabi ni Marco ay, umalis po yata siya para mahanap ng gasolina kasi tumawag po siya na naubusan daw. Baka naglakat na po. Kakarating ko lang din. Okay lang po ba kung ikutin ko lang yung kalsada para hanapin siya? Pumayak naman ang pulis. Kaya bumalik si Marco sa sasakyan kasama ang kanyang mag-ina. At nagmaneho pa abante. Habang ginagawa ito, pasulyap-sulyap siya sa likod. Nakita niyang nakatayo pa rin si SPO Juan Cruz sa tabi ng pickup ni Paulo. Nang makalayo na si Marco, huminto siya ulit sa gilid at galit na tinawagan ng paulit-ulit ang kapatid niya. Pero hindi na sumagot si Paulo. Wala nang ideya si Marco kung anong nangyayari. Naghintay pa sila ron ng ilang sandali, pero wala pa ring sagot. Maya-maya, nagsimula ng umiyak ang 4 taong gulang niyang anak dahil pagod na at gabi na. Ang asawa niya ay pagod na rin. 2:00 ng umaga. Suko na si Marco, matanda na si Paolo, sinubukan ko siyang tulungan. Kung ayaw niyang magpakita, bahala siya sa buhay niya, uuwi na kami. At iyon nga ang ginawa niya, umikot siya pabalik. Nadaanan pa niya ang pick-up and kapatid niya na nandun pa rin, malinaw na nagtatago pa rin si Paolo. At nakatayo pa rin sa tabi nito si SPO Satu Cruz. Nilakpasan lang sila ni Marco, umuwi, at natulog. Inisip niyang, bukas, siguradong tatawag yan at may ikukuwentong kung ano-anong kalokohan. Hindi nagtagal matapos umalis si Marco. Nagpasya na rin si Sepobir Cruz na hindi niya hihintayin si Paulo buong gabi. Hinaluhok niya ang pick-up pero walang nakitang kahina-hinala, walang cellphone, wallet o susi, mga bagay na hindi mo iwan kung maglalakad ka para maghanap ng gasolina. Kaya mukhang iyon nga ang nangyari. In-on niya ang hazard lights ng pickup, nilok ang mga pinto, at umalis na rin dahil may iba pa siyang responde. Kinabukasan, bandang 8:08 umaga, bumalik si SPO Satu Cruz sa Marilake Highway para tingnan kung nakuha na ni Paulo ang sasakyan. Pero hindi. Nandun pa rin ito. Nakahazard. Dito na nagsimulang mag-alala si SPO Satu Cruz. Paano kung may nangyari na kay Paulo habang naglalakad? Baka nasagasaan o naligaw. Bumalik siya sa himpilan para hanapin ang contact information ni Paulo. Pagdating niya ron, sinabi sa kanyang isang kasamahan na habang wala siya, tumawag ang nobya ni Paulo, si Liane. At ibang-iba ang kwento ni Liane sa sinabi ni Marco. Ayon kay Liane, ilang araw na silang nak-away ni Paulo. Nung gabing iyon, dapat ay papunta si Paolo sa bahay ng magulang nila para magpalamig ang ulo. Pero hindi siya dumating doon at hindi rin bumalik sa bahay nila ni Liane. Hindi siya mahanap. At higit sa lahat, hindi na nila makontak si Paolo. Nagulat at medyo nagalit si SPO Satu Cruz dahil malinaw na nagsinungaling si Marco nung gabi. Pinuntahan niya agad ang pamilya ni Paolo para alamin ang totoong kwento. Agad naging malinaw kay SPO Satu Cruz na kung may itinago man ang pamilya, hindi ito dahil may masama silang tinatago, kundi dahil hindi nila alam kung gaano kaseryoso ang sitwasyon. Ngayong nawawala na talaga si Paolo, naging tapat na ang pamilya. Posibleng gumamit siya ng droga, pero nawawala talaga siya at kailangan nilang hanapin. At iyon ang ginawa ni SPO Satu Cruz. Sa sumunod na 4 na araw, isang malawakang search operation ang pinamunuan niya sa paligid ng Marilake Highway. Gumamit sila ng K9 units, helicopter, at malalaking search teams na may thermal cameras para makita ang body heat. Pero sa kabilang ng paghaluhok sa napakalawak na lugar, walang anumang bakas ni Paolo. Sa huli, ang naging konklusyon ng mga autoridad ay base sa pakikipagway niya sa nobya, sa warrant of arrest niya, at sa kawalan ng anumang ebidensya, malamang ay sadyang tumakas si Paolo. Hindi siya nawawala dahil nasa panganib. Nawawala siya dahil pinili niyang magtago. Mukhang simple lang sana ang kaso, hanggang sa personal na pumunta sa istasyon ang nobya ni Paolo, si Liane, na may dalang isang pasabog na impormasyon.
Noong 13 ng Agosto 2013, 4 na araw matapos mawala si Paulo, habang itinigil na ang paghahanap, humarap si Liane sa isang pulis. Halatang-halata ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sinabi niyang dahil sa sobrang kaba. Sinimulan niyang tingnan ang kanilang mga cellphone records at may nakita siyang nakakabahala. Inabot niya sa pulis ang isang pirasong papel. Isa itong printout and call logs ni Paulo. Itinuro ni Liana ang isang partikular na tawag na ginawa ni Paulo noong 12:50 ng madaling araw noong gabing nawala siya. Sa gitna ni sunod-sunod na tawag kay Marco, tumawag din pala si Paulo sa 911. Sabi ni Liane. Ang katotohanang si Paulo mismo ang tumawag sa 911 ay labis niyang ikinatakot. Gagawin daw kasi ni Paulo ang lahat para iwasan ang nga pulis. Sa katunayan, sinabi pa nga raw nito kay Marco na takbuhan ang pulis noong gabing iyon. Kaya naman, tatawa lang si Paulo sa pulis kung talagang sukdulan na ang panganib. Pero bakit pagkatapos niyang tumawag, siya pa ang tumakbo at nagtago? Walang saysay, sabi ni Liane. Lubos itong ikinagulat ng mga pulis. Ang alam nila, isang truck driver ang tumawag sa 911. Hindi nila alam na may isa pang tawag mula mismo kay Paulo. Dahil maliit at kulang sa pondo ang 911 dispatch center sa lugar, malamang ay may nakaligtaan lang na ipaalam ang tawag ni Paulo sa presinto. Ngayong alam na nila, kailangan nilang mapakinggan ang tawag na iyon. Hiningi nila ang audio recording mula sa 911. At nang pakinggan nila ito, nabigla sila. Una, tunok na nasa matinding panganib si Paulo. At pangalawa, kung pakikingan mong mabuti, may maririnig kang boses ngang ibang tao sa background bago maputol ang tawag. Operator. 911 emergency. Paulo. Andito ako sa gitna ng bukit. Tinutulak lang namin ang malalaki dito papunta sa kabilang bayan. Naubusan ako ng gas. May isang kotse dito. Hinabol ako sa kakahuyan ng todo. Operator. Okay, pakiulit nga. Paulo. Hindi namin siya kinakausap. Aksidente ko siyang nabangga. Operator. Nabangga mo siya. Okay, Paulo. Nakuha ko yung unang lalaki. Operator. Kailangan mo ba ang ambulansya? Paulo. Hindi. Kailangan ko nga pulis. Operator. Okay. May nasaktan ba? Hello? 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 Sa puntong ito, inisip ng maautoridad. Okay, hindi na ito basta pakawala. Baka pagpatay na ito. Kahit walang katawan, ang audio recording kasama ang isa pang boses at ang kwento ngang pahabol ay nakbigay ngang bigat sa teoryang iyon. Ang paghahanap na katatapos lang ay muling sinimulan, mas malaki at mas malawak. Sa loop ng sumunod na taon, ibinuhos ang lahat ng resources para mahanap si Paulo Reyes. Pero wala silang nakita. Walang anumang bakas. Para siyang bulang naglaho. Sa huli, naging cold case ang kaso ni Paulo. Pero hindi sumuko ang kanyang pamilya. Kumuha si Liane ng 2 pribadong investigador, pero wala rin silang nahanap. Sa paglipas nga, mataon, naging tanyak sa internet ang pagkawala ni Paulo. Maraming teorya ang lumabas. Baka high lang talaga siya at naghalucinate. Pagkatapos ay naligaw at inatake ng hayop gubat. O baka totoo ang 3 lalaki at dinukot o pinatay siya. O baka tumakas lang talaga siya. Walang nakakaalam. Sa loob ng 9 na taon, ang kaso ni Paulo ay puno ng tanong at walang anumang sagot. Pero noong Enero 2022, isang maliit na grupo ng mga voluntaryo ang nagpunta sa Marilake Highway, sa mismong lugar kung saan nawala si Paulo, isang lugar na paulit-ulit ng hinaluhog. At ang maliit na grupong ito ang makakagawa ng pinakamalaking development sa kaso sa loob ng halos 1 dekada. Habang sinusuyot nila ang isang bukirin sa gilid ng highway, isang bukirin na daan-daang tao na ang nahanap, nakakita ang nga voluntaryo ng isang lumang shorts at mga piraso ng 2 puting sapatos. Tinawagan nila ang pulis.
Mabilis na dumating ang maito, kinordon ang lugar at ipinagpatuloy ang paghahanap. At sa parehong bukirin, hindi kalayuan sa shorts at sapatos, nakahanap silang isang piraso ngang bungo ngang tao. Kinumpirma ngang DNA testing na ang piraso ngang bungo ay kay Paolo Reyes. Isipin mo na ang pagkakahanap sa labi ni Paolo ay sasagot sa mga tanong tungkol sa kanyang pagkawala. Pero ang totoo, lalo lang nitong ginawang mas nakakalito ang lahat. Dahil ang lugar kung saan natakpuan ang bungo ni Paolo ay malapit lang sa kinaiwanan ng kanyang pickup, hinaluhok na ito ng napakaraming beses. May thermal cameras, K. 7 units, helicopter, at dandaang searchers. Paanong walang nakakita? Tandaan, ang lugar na ito ay hindi isang makapal na gubat. Isa itong malawak at patak na bukirin sa Rizal na halos damo at maliliit na puno lang ang nandun. Isang lugar kung saan madaling makahanap ng kahit ano. Pero ang piraso ng bungo ay hindi nakita, pati ng shorts at sapatos, tila napaka-imposible. Kaya, ano na ngayon? Dalawa lang ang pagpipilian natin dito. Opsyon 1. Sa kabilang napakaraming tao, helicopter, aso, at thermal cameras na ginamit, at sa daan-daang voluntaryong nahanap sa loob ng maraming taon, sadyang hindi lang nila nakita ang isang lalaking nasa isang tiwangwang na bukirin kung saan madaling makita ang lahat. Hindi lang talaga nila siya napansin. O opsyon 2. Wala siya ron. Hindi nasa search area si Paolo nung hinahanap siya. Nasa ibang lugar siya. Pero kung maniniwala ka sa opsyon 2, ang tanong ay, nasaan si Paolo? Bakit siya tumawag sa 911? Tapos tumakbo at nagpunta sa ibang lugar? At higit sa lahat, paano napunta ang pirasong kanyang bungo at mga damit pabalik sa search area pakalipas ng 9 na taon? Isa ito sa mga pinakamalalim na misteryo sa internet. At hanggang ngayon, wala pa rin tayong matinong sagot.